Dadako po tayo sa ating making devotion. Ayan, nawa po meron po tayong matutunan at ma-apply po natin ito sa ating mga buhay. Ito po. Sige po, mag-start na po tayo. Ito po ang ating title, no? While we wait. Amen po sa Tagalog, habang naghihintay tayo mga kapatid. So, no, habang naghihintay dito tayo ng pagbabalik ng Panginoon mga kapatid, ano ba yung ginagawa natin, no? Ready ba talaga tayo sa pagbabalik ng Panginoon? O naghihintay lang tayo pero ginagawa pa rin natin yung mga makamundong bagay na dito sa mundo. Amen. So, basahin po natin dito sa yung key verses po natin dito sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11. Ayan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makayos. Amen. So dito po iikot halos lahat ng ating pag-uusapan sa umagang ito. So sa pagpapatuloy po ng ating ng series na Open Heaven, gusto pong magsimula sa isang tanong mga kapatid. No? Kung alam natin na babalik si Lord ngayong gabi, no, ano kaya muna natin gagawin? Amen. Siguro yung iba sa atin, tatawagan agad natin yung pamilya natin sa malalayong lugar, o kaya hihingi tayo ng tawad sa mga tao na saktan natin, o kaya bigla tayong tatalikod sa mga masasamang gawain, sa masasamang pamumuhay. Amen. Pero ang tanong, ba't natin hihintayin yung araw na yun para gawin natin yung kalugod-lugod sa Panginoon para mamuhay tayo ng tama? Ba't natin hihintayin pa yung araw na yun, para sundin natin ang Panginoon? Sa 2 Peter chapter 3, pinapalaan tayo ni Peter na ang pagbabalik ng Panginoon ay sure talaga yun. Sigurado talaga yun ang mangyayari. Pero hindi natin alam kung kailan yun mangyayari. Pero ang mahalaga ay handa tayo mga kapatid. Amen? So, punta po tayo sa point 1 natin. God always keep His promise. Amen? Agree po ba tayo doon mga kapatid na ang Panginoon, kinikip niya lagi yung kanyang mga pangako? Amen? So, basahin po natin sa verse 9. Ayan. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon ng mga kapatid. Binibigyan niya pa tayo ng oras, amen, ng panahon para tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. At napansin natin dito sa verse na ito, hindi tayo pinipilit ni Lord na mahalin siya, mga kapatid. Kasi pag pinilit tayo ni Lord na mahalin siya, parang hindi magiging genuine yung pag-ibig natin sa Kanya, mga kapatid. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Amen. So minsan iniisip ng mga tao, bakit hanggang ngayon hindi pa dumadating ang Panginoong Diyos? Tapos yung iba naman nangungutya na hindi naman talaga babalikan si Lord. Pero sinasabi dito ni Peter na hindi mabagal ang Diyos, mga kapatid. Nabasa natin kanina yung totoong dahilan kung bakit hindi pa siya dumadating dahil sa kanyang pag-ibig, mga kapatid. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na mga tao na nakapagsisi at bumalik sa Kanya. Amen. Hindi delay ang ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, kundi mercy ang ginagawa niya. Amen. So, punta po tayo sa point 2 po natin, live a holy life. Amen. Basahin po natin sa verse 11. At dahil ganito magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Amen. Mga kapatid, we are in the last days. Dapat mag-triple time na tayo. Hindi sinasabi ni Peter na hulaan natin kung kailan babalik si Jesus. Minsan di pa sa mga online na nakikita natin yung mga taong pinipredict yung pagbabalik ng Panginoon. So mali po yun. Ang sinabi niya ay mamuhay tayo ng banal. Amen. Hindi ibig sabihin na maging perfect tayo, mga kapatid. Pero ang ibig sabihin dapat araw-araw natin pinipili ang Panginoon. Araw-araw na dapat natin sinusunod ang Panginoon. Saan man yan, sa school man yan, sa trabaho man yan, sa bahay man yan. Dapat ginagawa natin yung tama kahit wala nakakita. Amen.
So, nandun po yung pagkaroon ng integrity, mga kapatid. Amen. Proceed po tayo sa point 3 natin, continue growing. Amen. So, agree po ba tayo mga kapatid na lahat ng Christian ay required ng growing tsaka process? Amen. No? Siyempre, hindi ka magiging Christian kung walang walang tayong paglago. Amen. So, basahin po natin sa 18. Verse 18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahan loob at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. So, ang pagiging Christian, mga kapatid, hindi lang natatapos sa pagtanggap sa Kanya, no? Hindi lang, Lord, tinanggap kita as my Savior. Lord, magpapa-baptize ako, Lord. Tapos, pagtapos nun, babalik ka ulit sa dati mong gawain. Amen. So, mali po yun, no? Hindi natatapos sa pagtanggap lang kay Jesus ang pagiging Christian, mga kapatid. Patulad nga po na sinabi ko kanina na dapat araw-araw natin pinipili ang Panginoon, no? Araw-araw natin siyang sinusunod. Amen. So habang tumatagal na mas natututo tayo mapagmahal, mapagpatawad, at magtiwala sa Kanya. Amen. No, ang tunay na Christian life ay may growth. Amen. So sabihin nga po natin, ang tunay na Christian life ay may growth. Ang tunay na Christian life ay may growth. Amen. Praise God. No, so ngayon po ay sa conclusion po ng ating pinag-usapan ng mga kapatid, habang iniintay natin ang pagbabalik ng Panginoon, huwag natin sayangin ang mga panahon. Amen. Patuloy tayo mamuhay na may kabanalan, mga kapatid. Patuloy tayong magsisi pag nagkakamali po tayo. Patuloy tayong lumago sa ating relasyon sa Diyos. Amen. Dahil ang open heaven ay hindi lang tungkol sa mga pagpapalang iniintay natin, no? Masigit sa lahat, ito yung tungkol sa paghanda sa araw ng mga kasama natin ng Panginoon Jesus magpakailanman, no? So church, habang may pagkakataon po tayo, piliin nating mamuhay ng handa, no? Hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. Malay mo, ngayon biglang dumating si Lord tapos hindi pala ready. Hindi ka pala ready, no? So, ayun nga mga kapatid, pero alam natin na tapat ang Panginoon, tapat ang Lord sa kanyang pangako. Amen. Kaya patuloy tayong lumago sa kanyang mga kapatid, mamuhay ng banal at magtiwala sa kanyang biyaya. Ay lamang po ang aking ikling devotion, nawa po, nangusap po ang Panginoon sa bawat isa. To God be all the glory. Thank you, brother.